Ayan po. Good morning po. Welcome po muli sa HCC Morning Devotion at sa good afternoon at good morning sa bawat isa sa atin, sa mga taga-America. Good afternoon po. Mga taga-Pinas, good morning. At sa Japan pala po, good morning. Amen. Brother Paz, good morning. Thank you po sa pag-join mo. At siya pong ating exhorter today. Excited na po. At excited na bawat isa. Salamat po. At Sis Janet. Sino pa po ba ito? Sis Maridel, Sis Ana, Tatay Chimi. Good morning po. Salamat po sa pag-join mo. Tati. Sis Annalie, good morning. Sis Ana, good morning po. At have a blessed Tuesday po sa bawat. Happy po kami kapag ang bawat isa ay nakakasama namin dito. Nagkakasama-sama tayo, no? Para magpalakasan. Maganda po ng awiting kanina, no? Power of love. Yun. Ang pag-ibig ng Diyos ang nag-drive nagpapatibay sa atin para lumago. Ano po. Amen. Salamat po at sa mga nanonood sa live. Good morning po. Have a blessed Tuesday. Sa mga manunod pa. Amen. Yun po. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayong araw? Papuso naman po. Amen. Ayun. Sino po? Sino po yun? Si Annalie? Amen po. Ayun, Wala. Annalie. Wala kang ano po, wala kang... Walang picture. Yes. Nasa dilim pa. Ay. Ilaw. Ay. Sige po, Sis Annalie. Pamigay si Mas po. Opo. Still in bed pa tal. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga na pag-gising ng aming Panginoon. Salamat po sa bagong buhay nito. Bagong pag-asa. Salamat, Panginoon, tunay na pasasalamat, Panginoon, dahil nagising kami talaga, Panginoon. Buhay pa kami, Panginoon, at may mga pag-asa pa, at may mga chances pa, Panginoon, na magbago. May chances pa na lumapalapit sa inyo, Panginoon, at may chances pa, Panginoon, na gumawa pa kami ng mabuti, Panginoon, hindi lang sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa ibang tao, Panginoon. May chances pa, Panginoon, mapakinggan ng inyong salita, Panginoon. May mga chances pa na makamit pa ang aming mga biyaya na matagal mo nang ibinibigay sa amin, Panginoon. Ngunit kami rin mismo, Panginoon, ang nakakapagpahadlang, Panginoon. Kaya anuman, Panginoon, ang aming nagawang kasalanan, patawarin niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na masunod ang inyong kalooban, Panginoon, upang ang inyong matagal na udlot na biyaya, Panginoon, ay aming makamit na, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na naririto at patuloy na dumarami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders namin, Panginoon, na tunay na naggagabay sa amin, Panginoon, sa mga salita ninyo, tulad ng aming mga pastors, Panginoon, ang aming mga kapatirang mga leaders, katulad po nitong aming HCC Morning Devotion and aming dulos, at ang iba pang mga pastor namin na sila Pastor Kuya Ramil, sila Pastor Allen, ang iba pang mga kapatirang sina Sis Rena Santiago, Panginoon, at sila Rose Griselda, Panginoon, sila Ruby Kawana, Panginoon, at saka mga iba pa po, Panginoon, sa mga leaders, Panginoon, kila Sis Ana Iwazaki, Panginoon. At salamat po sa tulong din ng mga iba pa namin kapatiran na nakakatulong sa amin, Panginoon, upang kami ay ang banal na spirito, Panginoon, ay maunawaan namin at ang salita ng Panginoon. Tunay, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binibigay ninyo kagaya ng sa aming mga anak, Panginoon, na kami tunay na nagkakaroon ng pag-aalala na hindi namin magawa sa lakas namin, kundi ang ipanalangin at ang tiwala sa inyo na
sa pagkilos ninyo, Panginoon. Magtiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga pagbabago ng aming mga anak at iniaatang namin sa inyo, Panginoon, ng kabutihan at ng inyong kalooban sa aming mga anak. Ganon din po sa aming bawat sarili namin, Panginoon. Kaya tunay, Panginoon, na salamat, Panginoon. At nais namin araw-araw, Panginoon, na linisin niyo kami, ang puso namin, ang budhi namin, Panginoon. Patawarin mo kami kung ano ng mga nilalaman ng aming isip, ano man ang aming nasabi, nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. At kami ay linisin ninyo, Panginoon, ang tanging kalooban ninyo at ang salita ninyo, Panginoon, na makakapagbalinis sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na napakabuti ninyo, napakalawak ng inyong pagmamahal, napakalawak ng inyong pangunawa. Kaya't habang naririto pa kami, tulungan mo kami, palakasin niyo kami, Panginoon, ang aming pananampalataya, dagdagan niyo ang aming pananampalataya, maging puso namin ang puso mo, Panginoon, na mahabagin, maawain sa iba, lalo na't ang mga mahirap unawain. Bigyan mo kami ng paunawa, na unawain sila, Panginoon, dahil ito po ang inyong kalooban, Panginoon. Kaya't Lord, maraming salamat po sa bawat bagay at sa bawat mga pagkakataong ganito, Panginoon. Purihin at sambahin ang inyong ngalan, Panginoon. Magpakailanman, Panginoon. In the name of Jesus, O Lord, ikaw po ay hindi nagbabago. Ikaw pa rin po noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, in the name of Jesus, O Lord. Pagsamba at pananampalataya sa inyo, Panginoon, at walhatin ang iyong ngalan, Panginoon. In Jesus' name. Amen po. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Sis Maria. Ayan po. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. We are in nasa 37th day na po tayo ng ating Decide to Thrive na morning devo po natin. At nasa last topic na po tayo. Nasa generosity decision na po tayo. Amen. Natapos na natin yung ibang mga desisyon na dapat nating gawin upang tayo nga po ay tunay na umunlad ang ating pamumuhay espiritual. And we are so privileged to have this application that we have in Bible, the YouVersion. Maraming salamat din po, no, na meron tayong nagagamit. And nagpapasalamat din po ako sa bawat isa na patuloy at sama-sama tayong we are here helping one another, encouraging one another, growing together. Ayan po. And starting nag-start na po pala actually since nagkaroon ng changes po. Maraming salamat sa Facebook at nagkakaroon tayo ng live. Pero nagkaroon na po sila ng message that they're going to delete. So, we are motivated to create a YouTube channel. So, meron na po tayong YouTube channel ngayon. And help us po na magkaroon tayo ng 50 subscribers para magkaroon tayo ng live na sa YouTube. So, kung sino man po ang nanonood, paki-subscribe po. Para po if you really want to help and to spread the news, the good news of the Lord. Ayan po. Maraming salamat. And we are privileged to have ngayong umaga, nagising siya ng 4 like me and Sis Maria. Nagising kami ng 4 o'clock, ginising kami, mga excited kami. Siguro si Brother Paz excited, ako kinakabahan. Gigising kaya? No, just kidding. So, nagising din po kami maaga just for today. Excited na po kami para sa morning devo ngayon. Ayan. Bigay ko na po si Brother Paz for today's message. Thank you po, Ate Lily, for hosting and sa awesome worship. Amen po. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Salamat sa worship song. Ang dami nyo kanina kaya hindi ko mapigilan na mag-screenshot. No? At tinignan ko, sino ba yung nasa gitna? Sister Cathy pala. No? And then, salamat sa opening prayer.
Sister Nali, ano, uh, through the years, no? Through the years, nakasama na kita, nakasama ko na kayo, and then, napapakinggan ko na ang mga prayers niyo noon, at kung ihahambing sa ngayon, talagang mapapansin natin na pati sa ating mga prayers ay nag-grow tayo, no? Sa ating mga prayers. Amen. Praise God po, no? And then, salamat sa introduction, Sister Janet. Yes. Since kailangan talaga natin mag-adapt sa mga pabagong environment or pabagong pagdidelete natin si Facebook, so we need to adapt, hindi natin kontrahin, no? Go with the flow, adapt, let us find means, parang video po, let's find ways, no? Parang gano'n. So, tuloy na po tayo, hayaan niyo po muna akong manalangin. Father God in heaven, Lord, salamat po sa banal na pagkakataon na nagkaroon po sa lahat ng God. Tunay nga po na ikaw ay ilagay yung mga pangako. Father God, ikaw po ang gumabay, pangunahan mo po ang gawain ito. Nawa po ay ang bawat salita ay matulad ng isang binhi na may tanim sa aming mga puso. At ito po ay mapagpupunan namin. Ito ay may apply namin sa pang-araw-araw ng pamumuhay. At ito po ay may apply namin sa aming Christian life, O God. Pangunahan mo po kami, samahan mo po kami, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. 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 It is a privilege, no? It is a privilege to serve the Lord, no? Pasalamatan po natin ang Diyos kasi araw-araw hindi siya nagkulang, araw-araw lagi siyang nandyan para sa atin. So let's give a heart to God, no? Bigyan po natin ng puso ang ating Panginoong Diyos. So, ang topic po natin today is the generosity, no? The generosity decision, strategic giving. Kahapon, napanood ko sa live is spontaneous giving. Habang ang spontaneous giving is napaka-importante, ang spontaneous giving kasi is yung abrupt na pagbigay mo kasi natural na sa'yo ang being generous, no? Natural na ang generosity sa isang Kristiyano. Bahagi sa buhay ng Kristiyano ang mayroong bukas palad, generosity. So spontaneous is instant, andyan agad, naawa ka kaagad, bigay ka kaagad ng time. If nakita mong may nangangailangan ng iyong oras, nakakapagbigay ka agad, no? Ng time, naglalaan ka kaagad ng time, instantly, abruptly. It is a natural flow, spontaneous, no? Habang ang spontaneous is essential or importante, ang strategic giving, gaya ng ating topic today, is parehong mahalaga din, no? Itong klase ng strategic, no, giving, itong klase ng is nangangailangan ito ng yung pinag-iisipan, no? Itong strategic giving, nangangailangan ito ng kailangan pag-isipan at yung gamitin natin pinagpupunan intentionally, may intention. Kaya nga pinag-iisipan natin, no? Kasi dapat meron tayong intention sa pagbigay, sa paglaan, no, ng oras or pagbigay ng tulong. It involves planning and using our resources intentionally. Dapat talaga intention. Meron tayong intention kung bakit natin ginagawa ito. Hinahayaan natin ang ating mga sarili na pagtutuunan natin, no, to make more focus and lasting impact. Pagtutuunan natin ang ating mga ginagawa at mas panghabang buhay na impact. Ano po ang halimbawa dito, no? Yung strategic giving is katulad ng mga ginagawa natin sa mga mini-mentor natin, no? Hindi man natin sila everyday na mentor, hindi man natin sila everyday natuturuan, pero naglalaan tayo ng oras. We are planning, no? It needs thinking. Kasi naglalaan tayo ng oras para sa kanila, para maturuan sila. Yun lang para sa kanila.
Ano yung lasting impact na yun? Kapag silang puso nila, ang lahat ng kanilang natutunan, magagamit na yun sa pag-aaral. No? Kasi that is a lasting impact. No? So, excuse me. It's about being mindful of how we allocate our time. Iniisip talaga natin kung paano natin ibinibigay ang ating oras. Halimbawa, nagbibigay tayo ng oras, tapos wala naman tayong itinuturo, puro naman lang tsikahan. So, hindi po ganun. Strategic giving is making sense, making use of that time to talk about God, to talk about God's life, to know more about God. Ano ba talaga ang kaugalian ng Diyos? No? So, yan po. Ginagamit natin ang ating oras, ginagamit natin ang ating lakas, ang ating energy, ginagamit natin ang ating mga finances, no? To serve others, upang mapagsilbihan ang iba at mas mapalagana pa ang kaharian ng Diyos. Kagaya nito, no? Kagaya nito. This is allocating time. This is allocating energy. Itong ginagawa natin ngayon. Allocating energy, allocating finances. Why? Because minsan tayo para makapag-load, para makapag-share, para yung mga ganyan, no? But hindi nalagay sa in vain ang ating mga para doon sa makakapakinig, no? Ano ba yung strategic giving na maaari natin gawin, no? Maaari ito ay sa pagta-tithe natin sa church. Yung mga tithing natin, it is a strategic giving kasi iniisip na natin this Sunday, alam ko na meron akong ibabahagi sa church. Planuhan, pinag-iisipan, no? Whether it is tithing to your church or ang pagsuporta sa mga misyonero, yung pagbibigay naman ito financially but emotionally, no? Motivation, encouragement, yung mga ganon, no? Or contributing to a cause, no? Maging bahagi tayo sa mga kilusan, mga ministry na pinaniniwalaan natin pag Diyos, no? Sapagkat ang strategic giving bibigay sa atin ng kapangyarihan. Ito ay nagkakasangkapan sa atin. Ito ay nag-i-empower sa atin, no? Paglaan ng mga bagay na pinakamahalaga sa lahat. Ano po yun? Yung pagbibigay, pagsisilbi sa Diyos. Maging bahagi ka sa ministry ng iba. That is strategic giving pa rin po, no? So, strategic giving empowers us to invest in the things that matters most. Ano yun? Advancing the work of God. Yung pinapalaganap natin, pinapalawak natin ang mga ay ang pagsusuporta natin sa mga tao na nakikita natin, na alam natin nangangailangan sila, no? Ang strategic giving ay hindi lamang ito tungkol sa halaga or amount, no? Hindi ito about amount. It's about the heart behind sa paggawa mo nito. Hindi ito sa halaga ng binigay mo. Hindi ito sa haba ng oras na binigay mo. It is about kung gaano mo kamahal ang ginagawa mo, no? Katulad ito sa mindset, no? Katulad ito sa pagkakaroon natin ng pag-iisip na masasabi natin, nais kong maging isang mabuting lingkod sa lahat na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, no? Nais kong gamitin kung anumang meron ako para magkaroon ng pagbabago ang mundong ginagalawan ko. Amen? So, by planning, no? Sa pagpaplano natin sa ating mga gagawin at sa pagbibigay natin na meron tayong intensyon at ang intensyon na yon ay ang mapalaganap ang kaharian ng Diyos, maaari nating maabot ang pinakamalayo, maaari nating magkaroon ng matinding impact sa buhay ng tao, no? Impact na tatagal beyond our lifetimes, na kahit wala na tayo rito, wala na tayo sa mundo, yung mga naiwan natin, patuloy nilang natututunan, patuloy nilang na-a-apply ang mga bagay na naibahagi namin sa kanila, no? So yun po yun. So
ngayong araw na ito, ito po ang tanong, ngayong araw na ito, no? Pagnilayan po natin kung paano natin i-approach, kung paano ibigay ang ating mga paglalaan ng may strategic mindset. No? Ito man ay sa personal finances natin, sa ating pagbabahagi. Ito man ay sa paglalaan natin ng oras. No? Ito man ay ang pagbigay ng ating paggamit sa ating mga talento para sa church or para sa ibang tao. No? At i-consider natin, pag-isipan natin, paano natin magamit ang ating mga resources, ang ating mga pinagkukunan, paano natin ito magamit upang mas mapalaganap natin ang mga layunin ng Diyos dito sa mundo. So meron lang po akong i-share na apat na points. Kapagkat ang strategic generosity, ang konsepto po kasi nito, lampas pa ito sa pagbibigay lamang, pagpapahagi, lalaan ng oras, lampas pa ito sapagkat ito ay nag-ugnay, ito ay nangangailangan. It involves thoughtful, talagang taos-pusong pag-iisip, purposeful giving, na walang ibang goal, walang ibang adhikain, ikalakihin, mas palawakin ang impact, ang dating, at magkaroon, makikita ang mas malalim na pagpapahalaga sa mga ginagawa natin. Sapagkat kung susuriin natin ang mga prinsipyo ng mga biblical principles, makikita natin na ang generosity, no? Ang generosity pala, generosity is to be heartfelt. Yung kailangan talaga ang generosity mo ay talagang nagbigay ka dahil gusto mo, dahil itinutulak ka ng iyong pagmamahal sa kapwa, dahil itinutulak ka ng iyong ministry, no? At meron ding wisdom, generosity in all, sapat, bukal sa puso, galing sa puso, at kailangan din ito ng wisdom. Number 1, generosity as heart posture. Dapat yun ang posisyon ng puso mo, no? Kung gagawa ka ng tanikala or gagawa ka ng statement, dapat heart motivated by love. Generosity is heart posture or posisyon, no? Sapagkat generosity, ang pagbibigay, ang pagiging bukas palad natin, ito dapat ay manggaling dapat ito ay dumadaloy mula sa ating puso, no? Dapat ito ay binago ng Diyos, na binago ng biyaya ng Diyos. Dapat hindi tayo makadama ng diwa ng iniisip natin, obligasyon ko, yung ganon, no? Dapat wala yun. We should not sense an obligation, no? It is not a form, or it is not from a sense of obligation. Hindi dapat ganon na kailangan ko magbigay kasi nakaugalian ko naman. Hindi dapat motivated by love. Kaya ako nagbibigay sapagkat gusto kong magbigay, no? Dapat ito ay hindi tayo nagbibigay sapagkat nais nating makilala, sapagkat nais nating sumikat, sapagkat nais nating maparangalan, no? It should be motivated by our love for what we do. It should be motivated by the heart, na kaya ako nagbibigay, kaya ako nagbabahagi ng oras kasi mahal ko ang taong ito. Yun ang generosity totoo, no? Sabi nga, di ba, sa ating key verse for today, no? Sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay siyaan, no? Give what you have decided in your heart to give. Talagang mula talaga sa puso, nang walang pag-aatubili, no? Not reluctantly or under compulsion. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah, no? So dito sa sinabi ng talatang ito, no, na ang motive natin dapat, ang ating agenda dapat, no, sa likod ng ating
mga pagbibigay ay kasing halaga sa action natin dapat. So, ang strategic generosity, ito ay nag-uumpisa sa pagkakaroon ng willingness na talagang walang nag-uutos, walang nag-ano. Dapat willing tayo, handang-handa tayo ibigay na kung ano yung kakayahan natin. At ito dapat ay mag-uumpisa sa pagkakaroon ng kagalakan, joyful heart. No? So that is generosity as heart posture. Second po is generosity with wisdom and discernment. Napakahalaga po nito to. Sapagkat ang strategic generosity, ito ay nangangailangan na gamitin natin ang ating mga wisely, no? To address the genuine, no? Upang matugunan natin ang mga totoong pangangailangan ng tao. Hindi yung nakakatulong tayo para mas lalo silang maligaw. Hindi yung nakakatulong tayo para mas lalo silang masira, no? Dapat let us use our resources wisely upang matugunan natin ang totoo nilang pangangailangan at magkaroon ito ng lasting impact sa kanilang buhay. I am one of the beneficiary of that strategic giving. No? Isa ako sa naging bunga ng strategic giving ninyong lahat, no, mga kapatid. Ako po nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ninyong lahat sapagkat sa inyong paglalaan ng oras, sa pagtuturo, sa pag-a-advise, na panalangin. Strategic giving po yan. At strategic generosity. No? At nagkaroon po yan ng lasting impact. I consider it as a lasting impact sa aking buhay. Sapagkat nakikita ko ang pamumuhay ko noon at ang pamumuhay ko ngayon na alam na natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Gaano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng isang tao mula sa lublob sa puso. Niya sa kanyang mga gawa. So yun po ang lasting impact na patuloy na nangyayari hanggang ngayon. No? That is the lasting impact. Psalms chapter 112, no? Verse 5. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Sabi dito, pagpalain ang tao o pagkindaraya sa kanyang hanap buhay. Ito yung sinabi ni no? Kaya dapat meron tayong discretion, meron tayong wisdom sa paglalaan natin ng oras. Kasi let us invest wisely. Let us invest our time wisely na alam natin kung ano yung pangangailangan. Dapat na-address natin, natutugon natin ang tunay na pangangailangan ng tao. Let us not be an instrument for their fallings, no? Huwag tayong maging dahilan na mas lalo silang mapaligaw dahil sa hindi natin iniisip ang ating generosity. Let us be also helping. Dapat matugunan natin ang tunay nilang pangangailangan at magkaroon ito ng lasting impact sa kanilang buhay. No? So dito, pinapakita sa atin dito na ang kalagahan ng thoughtful planning, talagang pinag-iisipang mga plano at ang matalinong pagmamanage sa ating pagiging mapagbigay. No? The importance of thoughtful planning and wise management in our giving. No? It's not just about giving, but about giving in a way that truly helps. Hindi lamang nagbigay tayo at wala na tayo pakialam kung anong gagamitin niya doon. No? Dapat yung pagbibigay natin, alam natin na nakakatulong sa buhay niya. Huwag tayong, kasi kung alam naman natin na iraragbi niya lang, ay bakit pa natin siya patuloy na yung mga ganon. No? Dapat yung meron din tayong wisdom, meron din tayong discernment sa pagbibigay. No? Giving in a way that truly helps, totoong nakakatulong.
Number 3, generosity as an investment, no? Sapagkat biblically, no? Biblically, ang generosity ay madalas na ilalarawan bilang isang investment, no? Sapagkat buhay ng iba at sa buhay natin, magkakaroon tayo ng spiritual growth kapag biblically speaking. Because generosity is often portrayed as an investment both in the lives of others, sa buhay ng iba, at sa ating sariling spiritual na paglago. No? Ano ang sabi sa Proverbs 19:17? Sabi dito, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Hallelujah. No? And He will reward them for what they have done. Amen. Sa Tagalog po, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Praise God. So that is generosity as an investment. No? Sabi dito, ang acts of generosity, no? Itong pagkikilos natin sa ating pagiging bukas palad ay nakikita ng Diyos bilang investment. Nakikita ito ng Diyos na ginagawa natin na tayo nag-i-invest na nagpaparangal, no? Pinaparangalan ng Don't honor those who give. Ayon dito sa Proverbs 19:17. Napakasarap po balik-balikan ang verse na ito. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Hallelujah. Praise God. No? So dito po, strategic generosity, dito ay kumikilala na ang pagbibigay ay magkakaroon ng pagbabalik. We give and we receive blessing. No? Not necessarily in material wealth. Hindi tayo tumutulong sapagkat meron tayong nakukuha sa Kanya in return. No, hindi ganon. But in spiritual blessings, meron tayong natatanggap na spiritual blessings mula sa Diyos dahil nakikita ng Diyos yung ating pagbibigay bilang mga investment. Sabi nga niya sa Matthew chapter 6, no? Yung do not store up yourselves treasures on earth, sabi niya. Kasi yung mga kayamanan na yan ay sisirain ng mga vermin, sisirain ng mga insekto, nanakawin ng mga magnanakaw. But store up for yourselves treasures in heaven, kung saan hindi masisira ng mga insekto, hindi mananakaw ng mga magnanakaw. Sabi niya for where your heart is, there your heart will be also. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. So dito, tinutulungan tayo dito sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Tinutulungan tayo kung ano ba talaga. Tinutulungan tayo upang mas maunawaan natin ano ba talaga ang totoong pag-invest. True investment is investing in the eternal. So number 4 po, last na po tayo. Generosity as a reflection of God's character. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang pagiging bukas palad, ang pagiging mapagbigay ay sinasalamin natin ang ugali ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, God Himself is the ultimate example of generosity. Siya yung pinakadakilang halimbawa ng pagiging bukas palad. At dapat ang ating pagbigay, itong pagbigay natin, paglaan natin ng business natin, dapat magiging reflection ito sa karakter ng Diyos. It should reflect His character. Alam, ito, a very famous verse na nag-uugnay ng pagbibigay. No? A very famous, the heart of the Bible. Ito, it involves giving. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, but have eternal life. Walang pinipili. Lahat, binibigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ibinigay niya
Kanino? Hindi lang sa mga mabait, hindi lang sa matutuwid, para sa lahat. Kung sino dito, di ba? Whoever believes in Him shall not perish, di mapapahamak. It means anyone, lahat, whoever believes in Him. So dito po, pinapaalalahanan tayo ng verse na ito, John 3:16. Hallelujah. Na ang generosity, ang pagiging bukas palad, ay siyang pinakapuso ng kalikasan ng Diyos. The very nature of God. Nagpumula talaga sa Diyos. Isang napakagandang halimbawa, yung ibinigay niya. Ang giving kasi, ito ibabahagi ko lang, no? Giving something, hindi ito yung hindi ito yung excess natin. Nagbibigay tayo ng dahil sobra na tayo, sobrang-sobra na, no? Hindi ito ganun eh. Dapat ang giving kasi is that be important. Isang bagay na alam nating mahalaga sa atin. Kasi yung excess natin, hindi na mahalaga sa atin yun. Okay na mawala yun. Giving, kaya nga, di ba, sabi, lagi natin nababasa, sacrifice, handog. Di ba? Handog. Kung sa English, sacrifice. Kung iisipin natin, ang sacrifice, parang merong kurot. Kapag tayo ay nagbigay, merong kurot. Why? Because mahalaga sa atin, just like what God has been doing to us. Ibinigay niya ang nag-iisang anak. And then, we consider it as generosity of God. Di ba? May kurot yun kasi mahalaga sa akin ang aking anak, pero ibinigay ko para sa inyo. That is generosity. May kurot, tinitignan natin ang isang bagay na mahalaga sa atin, pero nung ibinigay natin, we are willing to give at masaya tayo sa ating pagbibigay. That is generosity. Yan ang pagiging pagkabukas palad. Something that we feel very important to us, but we are willing to partake. Willing natin i-share sa iba. Mahalaga sa akin ang oras mo ngayon. Pero dahil tumawag ng isang kapatid na nangangailangan ng prayer, I will respond to her. I will respond to him. Kailangan natin, pero willing nating ibigay. May kagalakan sa puso tayong nagbibigay doon sa bagay na pinahalagahan natin. The very best example dito is ang widow na meron na lang siyang 3 coins sa kanyang purse. Mahalaga sa kanya yun. Siguro, wala na siyang asawa. Mahalaga sa kanya ang bawat sentabo na sa kanyang pitaka. Pero, nung siya ay na-convict ng Holy Spirit na kailangan niyang, gusto niyang magbigay, gusto niyang magbahagi, that even this 3 coins in my pocket is very important for me. I will give it to the Lord willingly and joyfully. That is generosity. Amen? So, ang strategic generosity is not about kinikwenta natin ang balik. Hindi. No? It's about aligning our giving. Inaayaw natin ang ating pagbibigay sa mga layunin ng Diyos. It is about aligning our giving with God's purposes. Ito ay nangangailangan ng maingat na konsiderasyon, no? Kung saan ang ating mga resources, kung saan ang ating mga pinagkukunan ay magkakaroon ng dakila, great, no? Na pagbabago sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang community. No? Ito ay nangangailangan ng puso na parehong mayroong compassion at mayroong wisdom. It is being about a good steward. No? Ito ay isang patungkol sa pagiging isang mabuting lingkod sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. To be a good steward of the things that God has given to us. So kapag iniyakap natin ang mga prinsipyong ito, kapag inisip natin, sinabuhay natin ang ating mga natutunan ngayong umaga, we can move beyond. Mas malalampasan pa natin yung impulsive giving, yung ganon, no? Tayo makapaglinang ng isang pamumuhay na strategic generosity na nagpaparangal sa Diyos
at magkakaroon ng dating na lasting, no? Lasting impact sa mundong ginagalawan natin. Hallelujah, praise God. Maraming pong salamat. Nawa po ay na-bless ang bawat isa at may natutunan po tayo sa ating napag-aralan ngayong umaga. Maraming pong salamat and to God be all the glory. Amen, amen. Praise God. Papuri po sa Panginoon. Salamat po, Brother Paz. Salamat sa Panginoon at sa paggamit niya sa iyo sa umagang ito sa napaka malaman, punong-puno ng kaalaman at mapusong mensahe sa umagang ito. Amen po. And let's reflect the message that we received today. How can we be more strategic with our finances, with our time to bless others? How can we do that? Let's consider planning. May nais ka pong sabihin, Brother Paz? Idagdag? Opo, no, yes. Kasama sa strategic planning is yung halimbawa, ang nakikita ko, no, is si Sister Mary Grace at si isang kapatid natin na hindi ko na i-mention yung name, no? Yung pagbabahagi po nila ng Bible, strategic generosity po yan. That is, magkakaroon kasi yan ng lasting impact. It is the number one example of strategic planning, strategic generosity. Sapagkat yung pagbibigay ng Bible, pinag-iisipan nila yan kung sino yung bibigyan, kung sino yung tuloy pa ako nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay nila, no? Yung mga ganon, yes, kung sino yung nanghingi ng Bible dyan, bibigyan nyo. Bibigyan mo yung mga ganyan. So that is one of strategic generosity na pinag-iisip talaga impact sa kanila. Hindi man nila babasahin araw-araw, pero time will come na kapag hinipo sila ng banal na espiritu, babasahin nila yan. Lalo na kung dadalhin sila sa sitwasyon o circumstansya na wala na silang ibang pupuntahan, kundi ang hanapin ang mga kasagutan sa Biblia. That is a lasting impact. Magkakaroon ng great impact, great difference sa buhay nila kapag yun ay nabasa. So salamat po, yun lang po. Maraming po salamat. Amen, amen. Tunay nga po, yung mga kapatiran na strategically, they are managing their finances that will last for a long time. Ayan po. Kaya po yung mga businessman, they planned carefully before they start a business. Because that business, they project it to be successful. Not an experimental business. So they really need to plan and they really need to have a nice strategy. Ano po? You will never put up a business sa gitna ng payatas. Na ang business mo ay pang mga pang mayayaman. Siyempre, you should know the right place. Di po ba? Aalamin mo yung tamang lugar, ano yung need ng mga tao, di ba? Halimbawa, ang mga tao doon is mga common, nasa level, middle class. So you should put up a business na pang middle class. Hindi ka pwedeng mag-put up ng business sa lugar na yon na pang high class. Walang papasok sa'yo doon. Titingnan pa lang yung itsura ng lugar mo. Hindi napapasa sa kanila yan. Yung lugar, hindi ka dadayuhin dyan. Diba? At yung ititinda mo, kamahal naman ng kape na to. Bakit ganito kamahal? 250, isang tasang ganon kape? Sinong papasok sa'yo? Sinong bibili sa'yo sa middle class? Wala po, diba? Pumunta ka sa middle class, sa aming pong lugar doon sa Bicol, sumisikat po doon yung mga tapsilog, yung mga goto. Nako! Pero makikita mo, yumayaman sila. Bakit? Because of the need. Di po ba? Nakikita natin na you don't need to put up a business na walang strategy. You shouldn't. Kasi nga po, hindi ka talaga
lalago, hindi ka kikita. Kung gusto mo magnegosyo at nakikita mo ng mga kapitbahay mo, yung i-afford lang nila, di po ba, yun ang bibilhin mo. Hindi ka magbibenta dyan ng lobster. Di ba? Wow, nagbebenta ng lobster sa kalsada. Uy, sino bibili sa'yo dyan? Di po ba? Magkano na ang lobster ngayon, di ba? Yun nga lang, yung mga manok, yung mga fried chicken na binebenta sa kalsada, ang sasarap pa, no? Simpleng lasa, pero mabenta. Bakit? Kasi affordable na, masarap pa. And accessible, kasi nagpunta ka lang dyan sa kalsada, meron na. Di po ba? So that's the strategy that they are planning if they're going to put up a business. Di lalo na kapag buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Being a Christian, we are dealing with the lives of the people around us. So hindi tayo pwedeng papetiks-petiks. Ouch. Hindi tayo pwedeng, gusto ko makarating sa langit pero tulog ka. Gusto ko makarating sa langit, gusto ko ng blessing, pero we're not giving. We're not doing our part. How can we say that we're Christians if we're not doing our part? That's why God sent Jesus. Kasi po hindi talaga natin kaya. That's why we're living by grace. Ano po? But then, God gave us the talents, the gifts, the opportunities. So, gamitin po natin ito. Katulad po ng nabanggit kanina, so, hindi po ito hindi ito yung maghihintay ka ng kapalit. Ano po? Hindi tayo naghihintay ng kapalit. At ano po yung binigay sa ating mga points? It's a reflection, yung pinakahuli po. It's a reflections of God's heart. Kailangan po nakikita yon. And wisely. Number 1 po, may wisdom. Hindi ka pwede magbibigay ka lang ng magbibigay. Yung pong pagbibigay natin ng time sa mga kapwa natin, sa mga nangangailangan, we should be wise. Hindi po tayo mapapersecute ng asawa natin, mapapersecute ng ating mga anak, godly persecution, because we're spending our time unwisely. But I'm helping, diba? But I'm sharing the word of God. Pero tingnan po natin yung sitwasyon natin. Iiwan bago natin gawin yan. Kapag kami po ni Ate Lily na imbitahan sa party to have an opening prayer or closing prayer, syempre may closing prayer, hihintayin mo talaga, di ba? But then I should be. Kasi umaalis po ang asawa ko ng 6:30 ng gabi. So I should be home before that. Di ba? I should be home before that. Kung hindi, mapiprejudice tayo, di ba? Puro ka party, ganon. Tapos, nagkakataon naman na pagkatapos nito, ilang ulit na pong nangyayari yon, no? After ng isang party, nag-open and closing prayer kami, and then I went back home, tapos naggumawa ako ng pack lunch ng asawa ko, and then I sent him, I prepared for my kids, and then, aalis na naman uli, para sa susunod. Nagkakataon po na nagkakasabay, so meron na naman, isa pa. So we should be wise. Hindi ka pwedeng basta aalis ng hindi pa maayos, may iiwanan ka na hindi maayos, di po ba? Okay, nakapag-pray ka nga, di po ba? Ano naman yung anak mo? Paano naman yung legacy mo sa pamilya mo? Di ba? Ano ang magiging image nila? Hindi naman lang sa atin damay ang pagiging Kristiyano, damay si God. Di po ba? So, kailangang umalis. It's either, kaya po mga bata, laging kasama. Di ba? Kapag may anak ka, laging kasama. Para nakikita din nila ang pagsiserve natin sa Panginoon. And they too, they're learning. You don't need to teach them. They can see what you're doing. Di po ba? Nakikita nila. So, pagdating namin doon, di po ba? Pagkagaling dito, lipat na naman sa kabila, ganon. And using our time in the best way we can. In serving God, reflecting God's love. Of course, hindi tayo perfect. Hindi natin magagawa na hindi tayo ganun ka super mom, di ba? Or ka super dad.
meron pa rin tayong mga nane-neglect some parts, but God knows our heart. That's why we are living in grace. Kasi hindi po na tayo namumuhay sa batas, sa rules, di po ba? But God always looks at our heart. Ba't ka pumunta doon? Alam mo naman pagod ka, alam mo na nga, tapos ka, hindi po. God can renew my strength. I know that. Because I'm serving and I'm doing what He wants me to do, siya na po ang bahala sa lahat. And totoo na nga po na tapat ang Panginoon. Pagbalik ko, everything is settled, everything is okay po lahat. Di po ba? Kapag gumawa ka ng isang bagay na alam mo na para kay God, na alam mo na inuutos sa iyong gawin, siya na po ang bahala. Naalala niyo po yung pinakita sa ating picture ni Sis Karen? Si God ang nasa gitna, lahat ng mga bagay sa paligid natin, nakaposisyon, nakaayos. Kapag si God ang nasa gitna, lahat po talaga yan peace and orderly arrange. Ano po? Yung financial mo, yung family mo, yung health mo, lahat po ng mawawala sa atin, kayang ayusin ng Diyos. Lahat po ng pinag-aalala natin, kayang i-maintain ng Diyos. Basta po, gagawin lang natin according to His plan and purpose. Yung mga pinag-aalalahan natin, sabi nga po sa Matthew, di ba? In your worries, can you add a single day of your life? Wala po. Walang makakadagdag. In your worries and in your own effort. Kaya ba na mapunan ang pangangailangan mo? Di po ba wala? Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness. Una po ang kingdom. Di po ba? So, ibig sabihin, pag may seek first His kingdom yan, may hari yan. So, sino po ang hari? Si God. At ang kingdom, eto na po yun. Di po ba? Seek first His kingdom and His righteousness. Eto na yung ginagalawa natin. Dito na natin talaga dapat ipamahagi ang salita ng Diyos. Eto na yung ating buhay, pamumuhay. So, if we think that we're living in this world, we are wrong. Kasi po, nung tayo tinanggap na natin sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, we are already part of His kingdom. So we should have a a kingdom culture. Hindi po dito sa world culture. Kung hindi, talagang, kingdom culture na tayo, kingdom mindset. Ano po yung mindset na iniwan sa atin shinare sa atin ni Brother Faz? Sa ating pagtulong, kailangan daw po meron tayong mindset. Anong sabi niya? I want to be a good steward. Ano po ang steward of God? Ibig sabihin, tagapamahala. So, ibig sabihin, may iniwan sa atin ng Panginoon, so we should share. We should imply. Kailangan ipakita natin ito sa kanila. Ibahagi natin ito sa kanila. I should be a good steward. Anong sabi dito? I want to be a good steward of all that God has entrusted me. Ipinagkatiwala sa akin. And I want to use what I have to make a difference in the world. Ayan po ha. Spiritually, we're living in a kingdom. But physically, we are living in this world. So, pasahero na lang tayo dito sa lupa at ang pamumuhay natin kaya nga po sinasabing kailangan mag-reflect si Jesus sa buhay natin. Ayan, i-share ko na po sa GC natin. Ayan, ngayon ko lang nakita. Naka-join na po ba si Sis Abby? Nagpaparing po siya. Hindi pa po. Hindi pa pala siya naka-join. So, pwede po magparing. Salamat. Since nag-share ako, nakita ko. Pasensya na po. Ayan, paring daw po si Abby. Salamat po sa magpaparing. Ayan po. So, we should be a good steward. And we should use that strategically. Meron po tayong mga strategy na dapat gamitin. Kung si Tani nga ginagamitan niya tayo ng strategy para lang ma-win niya tayo, win back. Diba? Salamat po sa nagparing. Ayan. So, gamitin daw po natin, no? Gamitin natin
yung mga in-entrust sa atin, entrusted to us by God. Mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, gamitin po natin ito wisely, spend it wisely. Ano po yon? Time, effort, talent, yung gift na binigay niya sa atin, let's use that wisely. And let's be a good steward. Ano po? Sa mga ipinagkakatiwala niya sa atin. Ayun po, salamat po Mimi Ana. Naka-join na po. Ayun, handle po natin ito ng maayos. Katulad po ng pagtitiwala ng Diyos. Hindi yan i-entrust sa atin ni God kung hindi tayo trustworthy. Di po ba? Ibibigay yan sa atin, ibinigay yan sa atin ng Panginoon dahil alam niya, nagtitiwala siya na kaya natin. So, don't give in sa mga tukso ng kaaway. Na pag sinabi ng kaaway na, ay, marami ka naman pera, sige, pamigay mo na. At the end of the day, wala ka. Di po ba? Because we spend it unwisely. Ayan po. At sa pagbibigay din, wag mo naman ibigay din yung excess. O lalo na yung tira-tira. Natawa po ako sa isang testimony ni Sweet Mary. Sabi niya, ay nako, binigyan ako, tira na nga dun sa, tira na nga niya, hindi pa niya luto. Galing pa sa natanggap niya sa birthday party. Sumakit daw yung tiyan nila. Alam niyo po, okay lang naman mamigay. Galing dun sa basta maging honest lang tayo. Pag tinanggap niya, okay lang. At least, di ba, alam niya from the very beginning na yun ay tinanggap mo galing sa birthday party. Tapos, sabihin mo lang, ay, dala ko to galing sa birthday party. Ang dami. Gusto mo? Pag sinasabing oo, di bigay mo. Huwag mong ibigay na hindi niya alam and then malalaman niya galing sa ibang tao. Kasi sooner or later, malalaman niya yan eh. Imposibleng wala. Hindi niya malaman yan. Kaya wag po tayo maglilihim. Kahit ilihim mo yan ngayon, after a few days, weeks, months, years, yes po, lalabas at lalabas ang katotohanan. So it hurts kapag nalaman ng tao na, ba't niya nilihim sa akin? Ba't di na lang niya sinabi ang totoo? Kaya nga sasabihin natin, kasi hindi niya tatanggapin. Akala niyo ba after a year, matatanggap niya? Mas masakit pag nalaman niya later on. Di po ba? Kasi hindi natin siya pinagkatiwalaan. Amen. Bago po ako ma-segue, let's go back to generosity. So, ayun po. Let's give kung ano po yung may kurot sa puso natin. Sabi nga, give love on Christmas Day. Kasi mas mabilis magbigay kapag Christmas. Kasi alam mong it's a month of giving, di ba? It's a day of giving. Kaya kahit talagang mga tao no pag Christmas, grabe, mapagbigay. Pero pag ordinary day, hindi talaga, Bakit kaya? Kapag sobra, oo. Meron po kaming mga games o kaya exchange gift na ginagawa pag Christmas noon na it's not a gift na ay, bibilang ko siya ng pabango. Hindi po ganon. It's something that you value. Value na ibibigay mo na sa Tapos hindi mo pa alam kung kanino mapupunta, di ba? Minsan, ay ito ibibigay ko kasi siya, best friend ko. Hindi po ganon. So, ibibigay mo siya something that you value. It can be pwedeng necklace. Di po ba? Pwedeng ballpen. Pero alam nyo na may memory sa'yo. Halimbawa, ay, ito binigay to ni pastor sa akin noon. Nung yung pastor ng Brazil, dumalaw, binigay sa akin to. Ayan, bibigay ko. Ito yung ibibigay ko. Something that is memorable and valuable. Hindi po ba? Yun yung ibibigay mo. Minsan naman, something parang sa iba walang halaga, pero sa'yo may value. Tapos, nagbobolahan kami yan. Hindi mo alam kung kanino may bibigay. Tapos, explain mo kung bakit siya may value sa'yo. Di ba ang sarap ng ganun na matatanggap mo na may value pala. Tapos, ikaw din, pahalagahan mo. Di po ba? Napakasarap ng ganun. Sacrifice po. Yun ang, kumbaga, isasakripisyo mo yung isang bagay na gusto mo. Sakripisyo yun kasi gusto mo yun Tapos, ibibigay mo. So, that's a kind of sacrifice. Katulad ni God. When He sacrificed Jesus for us, ibinigay niya si Jesucristo para sa mga taong makasalanan na alam niya na mamamatay si Jesucristo, na alam niya na magsasuffer si Jesucristo. He needs to suffer
for the forgiveness of, hindi lang po sa forgiveness of our sins, kung hindi para po sa healing. Every scar, every latigo, every pain na pinagdaanan niya, it was for us. Para po wag na tayong makaranas noon. At kung nakakaranas man tayo ngayon because of our nagkamali, nagkasala, di po ba? Or may purpose si God for a reason to proclaim His glory, we can pray na by your stripe we are healed. Di po ba? Sa Isaiah, nakasulat yon, sa mga latigo mo, sa latay mo, ako ay gagaling. Bakit po? Inako na niya. So believe the power of the cross, and then panghawakan po natin ito, and then we will be healed. Di po ba? Hindi lang po yan mga isang show na pinagdaanan ni Hesus Kristo. Lahat po yan may ibig sabihin. The spitting, yung panunukso ng mga tao, siya na pong umako nun. Because He knew. Tayo din po. Tayo ay duduraan ng mga tao. Kahit Kristiyano ka na, ipamumukha sa iyo nakaraan mo. Lahat po yan. Sinalunan ni Hesus Kristo. Para po, kapag tayo nanalangin, God, they're spitting on me. They're vomiting out for me. Diba? At to me. Diba? Talagang sinusuka. Dinuduraan tayo. Dahil sa ating mga nakaraan. But sorry. Burahin mo lahat yan. Sinalunan ni Hesus Kristo yan. I'm new. 2 Corinthians 5:17. Patay na yan dating yan. Yan taong yan. Patay na yan dating Jeanette na yan. Patay na yan dating si Svet na yan. Si Ate Lily, patay na yan dating Lily, dating Maria, dating Ramel, dating Mais, dating Ana, dating Lolita, dating Cathy, dating Nancy, wala na yan. Sukahan mo man yon, na kay Hesus Kristo na yon. Tapos na. It is finished. So yan po yung kind of sacrifice, giving na hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung tipong, I want to sleep, but no, I need to sacrifice. Ay, masakit yung ganto ko, no, I need to sacrifice. And then, suddenly, eventually, gumagaling. Nasusolve yung problema. Nakakaya mo. Sacrifice your shyness. Diba? I need to give. I need to give. I need to share. I need to give my testimony. I need to preach. I need to exhort. Why? Because that's how God wants me to share, to give back to Him and to others. Ito po yung lasting talaga na maibibigay natin, maglalast. Ano po? Kaya mga kapatid, katulad po na na-share sa atin, tandaan na natin, meron na naman tayong paboritong verse, 19:17, di po ba? Proverbs 19:17, sa mga nakatanda kahapon. So, it's like lending God. Nangungutang. Nagpapautang pala tayo kay God. O, di ba? And God is faithful, remember, and He is true to His word. So, siya po magbabalik. Kaya huwag kang mag-worry. Nagbigay ka ng 1 lapad, 10 lapad ang ibabalik ni God. Wow! Sabi po ng isang pastora na napakinggan ko, sabi niya, pinanghawakan daw niya, nabasa niya sa Isaiah 53, ewan ko, something, or Proverbs ba yung some, pero halimbawa po, 53:4. Alam niyo po, natanggap niya. 53 kalapad at 4,000. Parang eksakto sa kailangan niya. Diba? So, God is faithful. Pero po, mag-invest ka ng faith mo. Sabi ko nga nun, wow, I love, Timothy 3:16. At yun pala, talagang His word. Talagang kailangan ko pala talaga ng word niya. Di po ba? Kaya, mga kapatid, yung mga verses na yan, yung birthdays mo, hanapin niyo po sa verse, sa Bible verse. Sabi mo, wow, ano kaya ang meron sa birthday ko? Halimbawa, ang birthday mo, February 14. Tingnan mo kaya kung ano ang verse sa John 2:14. Wow, ano kaya ang sinasabi dito? No po? Sometimes, hindi naman sinadya or whatever, o ang tawag nito? Yung circumstances lang. Ano ba yun? So, tingnan nyo po. Sometimes, God can talk to you through those verses. May maging favorite mo na din yun. And then, you can start giving it to others too. Amen po.
So, to God be the glory. Maraming salamat po. Let's reflect ourselves. Ano po kaya ang pwede kong gawin? And ano kaya ang dapat kong i-manage strategically to win others? Amen po. So, lahat ng meron tayo, let's be a good steward and let's use that for God's kingdom to help others. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Excuse me. Ama, maraming salamat Panginoon sa iyong walang sawang pagbibigay, kabutihan, pagmamahal sa buhay namin, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na tinuturuan, gumagamit ka ng tao, sitwasyon, bagay, Panginoon, just to reach out to us, O God, just to help us, O God, sa lahat ng bagay, sitwasyon, na area ng buhay namin, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang pinansyal, ang healing, ang relasyon namin sa inyo, Panginoon, relasyon namin sa kapwa, Panginoon, ang pagdidisiplina namin sa aming mga anak, relasyon namin sa aming mga asawa, relasyon namin sa mga katrabaho, Panginoon. Giving is not just simply material things, O God, but it's the time, effort, the gifts that you entrusted to us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging good steward, maging mabuting dagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa buhay namin, Panginoon. Ang aming mga katawan, ingatan nawa namin ito, Panginoon, nang meron talagang tamang pag-iisip, wise decision, O God. Hindi kami basta kakain, O God, ng gusto lang ng katawan namin. Hindi kami basta, Panginoon, magpupuyat ng walang kapararakan, O God, ng walang halaga, Panginoon. Kami po ay gagamit ng oras ng tama para sa inyo lamang at magigain, O God, ng soul para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, sa mga aral, Panginoon, sa mga tao, kapatiran na ibinibigay mo sa amin, O God, na upang kami matulungan at makatulong din sa iba. Maraming salamat po sa wisdom na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, motivated by love, everything that we do in sharing, O God, our financial, in sharing your wisdom in different ways, O God, even a cup of coffee, having dinner with a friend, O God, spending time, O God, even on phone, even in messages, O God, in every way, in any way, O God, that you want us to share, to give, O God, ang aming mga natanggap mula sa inyo, mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na ang lahat ng ginagawa namin, lahat ng bagay na natanggap namin, ay maibalik namin sa inyo, Panginoon, ng may dignidad, O God, with honor, O Lord, na ibalik namin ito sa inyo ng may kapurihan para sa inyo, na tanging kayo lamang ang may tataas. Mapapasalamatan kayo, Panginoon, because of using us, O God, hindi dahil sa amin, O God, hindi, Panginoon, sa mga ginagawa lang namin, kung hindi makikita dito, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtitiwala, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, maging sa ministry namin, sa church, O God, na mga inaatena namin, Panginoon, sa mga online, Panginoon, na Bible studies, O God, hindi man ito, Panginoon, O God, sarili naming church, O God, but still, nandun yung care namin, because there's still people there, O God, who are trying, O God, na makatagpo sa inyo, Panginoon. Saan man kami magpunta, Panginoon, gamitin nyo kami, O Lord, in Jesus' name, O God, sacrificing, O God, giving to you, O Lord, may value sa amin, hindi lang sumusobra, kaya kami nagbibigay, at dahil wala din kami financial, hindi na kami magbibigay. There's a lot of way to share, O God, sharing your word by mail, O God, by phone, O Lord. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa mga maling mindset namin, Panginoon. Forgive us, Lord. Linisin niyo po ang aming mga pag-iisip, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Sa oras na ito, Panginoon, gawin niyo po kaming available, O God, in every calling that you are doing sa buhay namin, and in every opportunity, O God, that you're opening the door for us, O Lord. Saan man kami magpunta, anumang bagay ito, nawa, Panginoon, tingnan namin sila the way you look at them, the situation, the people, O God,
Help us, O Lord, to look at them the way you see them, O Lord. In Jesus' name, O God. Help us, O God, to have an spiritual, strategic, O God, strategy, O Lord. Gumawa po kami, Panginoon, spiritually, O God. In spiritually, O God. Strategically, Panginoon. Kikilos kami, Panginoon, according to your will. Your will be done, O God, sa buhay namin. Maraming salamat po. Tinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatiran. Excuse. Panginoon, kayo po ang mangusap, kumilos, maghatid sa kanila ng mensahe, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Holy Spirit, intercede po, God. Intercede for us. Excuse. Kayo po, Panginoon, nakakaalam ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ang kanilang mga desire sa puso nila from the deepest part of their hearts, O God. Na kahit sila nakalimutan na kayo ang naglagay sa puso't isipan nila, Panginoon. Holy Spirit, intercede for them, O God. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maisabuhay ito, Panginoon, at may enjoy nila ang bunga nito. Maraming salamat po. We're looking forward, O Lord, sa lahat, Panginoon, ng gagawin namin, O God. How are we going to steward, O God, all the entrusted gifts, talents, financial, O God, na ibinigay mo sa amin, pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po. Sa araw na ito, we will have a productive day, proclaiming your name, proclaiming your love, motivated by your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Pasensya na po. At ako ay nasa mid. Thank you so much. Sa mga nanonood, Ate Ging, thank you so much. Sweet Mary, Sis May, thank you so much. Ate May, maraming salamat po. At sa mga manunod pa at mag-share, thank you so much po. May the Lord touches your heart and the valued things that you have that God entrusted you, may you use it strategically. Amen. And be a good steward of God. Lahat po tayo, yun ang kitaystero natin, ano? Yun po yung desire ng puso natin. In Jesus' name, amen and amen. Have a good day po sa bawat isa. Ayan, God bless you po. Amen. Maraming salamat po sa mga kasama namin hanggang ngayon. Sinamahan niyo po kami. Maraming salamat po hanggang sa dulo. Ayan po. Si Tatay Jimmy, good evening po. Sis Beth, maraming salamat. Sis Karen, Sis Marie, and Sis Janet, thank you so much. Ma'am Joy, always receive the blessing of the Lord and the protection and guidance of the Lord. Sis Nancy, Sis Maridel, Sis Abby, maraming salamat po. Sis Marie, maaayos din po ang posisyon ng baby mo in Jesus' name. Alam niyo po ba na ako po ay may isang karanasan na yung isang anak ko, malapit na akong manganak, pero umikot siya. Oh my God, ano po ako? Normal ang delivery ko. Tapos malapit na ako manganak. Saka pa siya umikot. Alam mo po, talagang sabi ko, lagi ko siyang kinakausap, Isabella, anak, tulungan mo ko. Huwag mong pahirapan si mami. Alam niyo po, salamat sa Diyos, bumalik siya sa dati niyang posisyon. Kaya always, Sis Marie, kausapin mo yung anak mo, ituro mo sa kanya ang tamang daan, hilot-hilutin mo siya, ganun, haplos-haplosin mo siya, ituro mo sa kanya ang tamang posisyon, and God will help you. Ganun din po kay Ma'am Joy, po, her operation is near, at ang kanyang blood pressure is fluctuating, going up and down, at tulungan po natin let's intercede po sa kanyang health bago po siya ma-opera. Ang operation niya po is sa March 8. So talagang hindi man po kinakabahan, pero kapag tumataas ang blood pressure, hanggat hindi daw po natatanggal yung mga stones sa kanyang
March 6, March 6. 6 pala. Bakit ba ako 8 ng 8, no? March 6, kinorek na po ako ni Ma'am Joy dati. Bakit ba? Ano bang meron sa March 8? Something will happen. Blessed. Amen po. Sa March 6 po, no? So, pag-pray natin, malapit na in 2 days. Kaya sabi nga niya gusto niya nang hilahin ng araw kasi gusto niya nang mawala. But salamat po dahil tinulungan na din siya ng Panginoon. Nasa critical place po dati yung stone niya pero through prayer and through the work of God, bumaba na siya. Ano po, so kaya na siyang i-laser. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa prayer and intercession po na ginagawa ninyo. Kilala nyo man o hindi, but we have the same God. So isa po ang kikilos. Ano po, pag-pray po natin si Ma'am Joy hanggang sa successful operation niya. Amen po. Ang ating kapatid na si Scotty, ang kanyang anak, yes, gagraduate in Jesus' name. Hallelujah. Na sa mga ginagawa ng Panginoon, everything po na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, yan po ay may dahilan. And una na po for us to experience His goodness, ano po, although the process is painful sometimes, pero para po sa kabutihan natin yan. And to experience talaga yung blessing niya at miracle niya. But all we have to do is to activate our faith. Ayan po, mga kapatid, patuloy lang po. If you have a prayer request, you can PM us or DM us. Kahit po sino sa amin, you can ask po ng prayer. At kami po ay nasa inyo pong side to pray for you. Hindi man po on the spot. Every time na meron kaming time, every Wednesday night po, meron kaming intercession. But if it can't wait, lagyan nyo lang po urgent. Talaga, ipagpipray namin yan. Amen po. Hindi naman po kami ang magpapagaling sa inyo. Si God po, we're just gonna be an intercessor. Gigitna lang po kami sa inyo. Para sa inyo. Jen. Amen? Jen. Yes po. Si Achilles sa Friday din, gagraduate na. Wow! Ayaw nga pala, no? Mga March na po ngayon. So, kahapon party ng graduation nila, grabe. Hindi pa nagsisimula, pagpasok pa lang nila sa loob ng kwarto, naiiyak na. Kasi, alam mo naman, pinagdaanan ni Achilles, grabe, pero thanks God, very thankful talaga sa Panginoon kasi sa pagkilos niya sa aking anak. And hindi pa natatapos ang pagkilos ng Panginoon. Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa talagang kikilos at kikilos pa rin ng Panginoon sa anak ko dahil nakakatuwa, may mga nasasabi sa Achilles na last time nga, anong Sunday, sabi niya, naunawaan ko, nakakaunawa na ako ngayon sa church, sabi niya, gano'n. Pero late siya, last week, di ba, nagkamali ng oras, akala niya, 11:30. Akala ng ama niya, inulit-ulit ko maaga. And then, yun na, sabi niya nga, tapos gusto niyang gusto niya matuto ng gitara. Sabi ko siya, sige, sa susunod sa church ka na rin mag guitar hikune. Every Saturday po, every Saturday kung sino gustong mag-aral ng gitara, ng piano, our pastora is very much willing to teach po. Wag lang drums. Kailangan po natin yan sa ministry natin. We have an instrument but we don't have someone na magpi-play. Kaya naka-1 pa rin po kami hanggang ngayon. Sa totoo lang, willing po si Pastora magturo. No? Naturuan na siya, di ba? Isang song, Japanese worship. Oo. No? So, darating din po yan. Yes, amen. Amen. Praise God. Kasi totoo po yan. Ang daming pinagdaanan ni Achilles. Pero thanks God. Makagraduate na siya finally. Another, na naman po, stage ng buhay niya. Pero alam natin that God is faithful. Sasamahan at sasamahan talaga siya ng Panginoon. He will guide him every step of his way. Kaya mga nanay, let's cover and wrap up our children with prayer. Ayan po. Talagang sabihin natin, i-claim na natin na by the power of the blood of Jesus, i-cover natin, para walang makalapit talaga. Kung paano niya iningatan ang mga bahay na may dugo, hindi nakapasok dun ang spirit of death. So, ganun din po ang gawin natin sa ating mga anak. Let's cover them by the power of the blood of Jesus, by prayer. Talaga pong walang pwedeng kahit na pa yung kahinaan ng mga anak natin, kaya yan. Amen. Amen. Sige po, Ate Lily.
Good morning po. Alam ko, Brother Paz. Sa araw, sobrang nag-bless po kami about generosity. Marami po talagang tragedy. Alam niyo po, nung tayo ay wala pang malalim na relasyon sa Panginoon. Andun na yung heart of giving. Nagbibigay na tayo, no? Ano po? At wala nga lang po yung pagkakaiba nga lang po ngayon dahil mayroon na tayo, unti-unting lumalalim na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Nakikipag-isa na tayo na naka-align na po. Kasi nga sabi nga, ang heart na daw natin, yun nasa yung culture na natin is, ano yun, ito yung nabanggit ni Jess Janet, yung mga panlangit na yung ano natin, di po ba? Naka-align na sa Panginoon, yung ating pagtulong. May wisdom na katulad na sinasabi ni Brother Paz kanina, ang pagtulong, kailangan talagang may strategy. Pag alam natin, may karunungan tayo na nagmumula sa Panginoon, ang pagtulong, talagang binibigyan natin ng halaga yun, na kailang naka-align sa Panginoon na ina-assure natin na yun ay makakabuti. Hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na para lang gumon dun sa kung ano man yung ano nila, yung kung ano sa bisyo, para lang matugunan. May wisdom na tayo, yung pagkakaiba. Andun na yung heart of giving tayo na talagang parang mga Samaritano na tayo. Na andun yung pinakamahalaga po kasi din lang sa money yun, time, nag-e-effort tayo, dinideny natin sarili natin para sa iba. Yun na lang nga mailangan talaga ng tulong at alam ng Diyos ng bawat isa ay marami nang natulungan, marami nang binigyan ng hindi man sa pera, sa time, yung sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kahit busy, binibigyan ng ng tulong sa salita ng Panginoon na maghihilom doon sa taong yun. Kung meron siyang mga karamdaman na kailangan niya ng prayer, hindi lang sa prayer, yung sa pera. Pinaka-importante pa sa akin talaga yung time talaga. Golden, napakahalaga po sa atin kasi yung time. Lang sa umaga na gumising tayo para to encourage one another. Isa na po itong strategy. Isa po ito, katulad silang napakahalaga po yung time sa umaga. Kahit na pagod tayo, magkaramdaman ng desisyon. At ang bawat isa sa atin, gumigising, bakit po? To encourage one another. Ano po, maibigay time sa mga kapatiran para ma-share kung ano yung kabutihan ng Panginoon. Yung love, yung nagmamotivate sa atin talaga. Strategy, yung nagmamotivate sa atin, yung love. Number one po yung love. Hindi natin magagawa kahit kung wala tayong pag-ibig. Una sa Panginoon, na hindi man natin nakikita. Pero ito na yung nag-drive sa atin, tumutulong sa atin para tumulong, para magbigay, naghihintay na kapag kasi nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Nag-ipon tayo doon, lumalago ang ating espiritu. Pag nagawa ang espiritu natin, tayo rin ang nag-benefit nito araw-araw. May napapaligaya tayo, may napapalaya tayo. Mga hindi pa na nasa kalilingan. Yun po yung napakagandang nagawa bilang generosity. Maraming natutulungan. At tayo yung unang tumanggap nun sa Panginoon. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po tayo bukalan po. Unti-unti niya tayong binibigay ng puso, nagbibigay ng nakaalam sa Panginoon. Na naaayon sa kalooban pa, hindi na naaayon sa ating kagustuhan. Not to please God, not to please ang sarili natin. Ang lahat ng ating ginagawa is to please God. Yun po yung ating purpose, is to please God, not our own. Ito ba? Kaya yun ang napakaganda. Kaya patuloy lang po tayo. God bless po sa bawat mga tunay na servant ni God na tumutulong talaga. Yung pagbibigay po sa church, isa din po yun. Isang yung may kirot na
Parang isang simple na lang, pero ibibigay pa natin to glorify God. Sa taong gusto natin tulungan, kahit na ito na lang, bibigay ko po. Pero kung yun po yung ng Panginoon sa puso natin, ibibigay pa rin natin. Salamat po. Brother Pa, salamat po sa sobrang powerful message today. At ito nawa ay maisabuhay ng bawat isa sa amin. Hindi lang namin pinakinggan, kundi ito ay tumpanin sa puso at isipan namin. At ito ay talagang maisabuhay namin. Para magtipong kami ng kayo sa langit. Hindi dito sa lupa. Sa langit. Amen po. To God be all the glory. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much po sa ating mga nag-share kay Ate Lily at kay Ate Sis Maria. Ayan po, kung sino pa po ang nais magbahagi, you're very much welcome po sa ating pong nanunood sa live. Maraming salamat po. At samahan niyo po kami uli mamayang gabi at bukas ng umaga. Inulit ko po, meron po tayong from Monday to Saturday, meron po tayong mga studies, online Bible studies po sa gabi at sa umaga. Meron po tayong morning devo. Ayan, 6 o'clock in the morning po, kita-kits po tayo. 7 and 5 o'clock po sa sa gabi sa Amerika at 5 o'clock po sa Pilipinas. Yan, maraming salamat po sa Hong Kong at saka sa Canada. Hindi ko po alam ang oras. Next time, aalamin ko po. Ayan, have a blessed day and a productive day. God bless po.